Welcome back to my YouTube channel, ang Nanay. So for today naman ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang aking ilalagay sa aking listing sa aking store sa online. At alam niyo ba, natuwa ako kasi nga natapos na akong malapit na ako matapos ang ilagay sa list yung mga DVD na aking ibinibenta sa online at may mga bumibili na nakakapag-deliver na ako sa post office at yun na ay makukuha ng customer na within 3 to 5 business days. So sabi ko sa asawa ko, ano kaya ang ilalagay ko sa store ko kasi malapit na ako matapos sa mga DVD. May mga toys din akong inilagay na yung mga regular toys pa. Ngayon, yung asawa ko, sinurprise niya ako at binigyan niya ako ng isang malaking box. Sabi niya, ito ibenta mo, sabi niya, para sa'yo to. At alam niyo ba kung ano ang laman ng box na yun? Ay itong mga Star Wars collections. Ito ay vintage Star Wars collections na more than 15 years. More than 15 years siya ay nangungulekta ng mga more on mga Star Wars. At ngayon ay mga vintage na at 100 times na ang 50 to 100 times na ang price niya. Tulad nito, mga yan, dati nito mura lang ito back before. Ngayon na is 5 times, 10 times na ang price nito. So nakalagay na ako, madami na akong nailagay sa aking listing at nandito na yung nauna na, yung iba nabenta ko na. Nilagay ko sa sale, sinilf ko siya kasi nga ayaw kong madumihan. Siyempre, sa matagal na, medyo maalikabok sila, di ba? So, nilinisan ko siya. Ayan, Star Wars. Ayan, mga original ito, mga Star Wars. So, ito yung mga ilagay ko na sa plastic kasi nga ayaw ko siyang madapuhan ng alikabok para pag bibili ng mga customer sa online ay ready na siyang ibabalot. Nilagay ko siya sa mga ganito pag malaki o sa priority mail or sa box, depende kung anong class, kung mabigat o maliit lang, depende na lang. Then ko siya ibabalot and then isi-send na. Pero yung piniprint ko pa yung label niya or dadalhin ko sa post office at sila nila mag-print at sila nila naka-ready na yun. Basta nakabalot yung binili nila mga item. So ito yung mga naka-prep na siya. Ayan, ilagay ko sila sa plastic kasi nga ayaw ko na silang madumihan. Ayan. So madaming mga collection si Mr. naging vintage na at naka-sale siya kasi nga collector ito madami pa siya. I think may 10 big boxes pa doon pero hindi ko naman ibibenta agad kung yung iba doble lang yung price niya sa pagkabili niya o triple lang. Hindi, ihintayin ko yun at ibibigay ko sa anak ko. Pag malaki na yung anak ko, hindi sa kanya ibibenta. So, ayan di ba? At itong klaseng ito, alam niyo ba, mura lang to noon. Back before, I think was like 10 years ago. Ito, sobrang mahal na itong Star Wars, mga original. Ito naman, medyo hindi pa masyadong mahal ito.
doble lang yung price, pero ayoko mo nang ibenta kasi in the future ito, bibigay ko sa anak ko, mayroon siyang ano doon, lalagyan ng mga toys niya na, kasi nangungulekta din siya, isa din siyang collector. Ako naman, ayun, sinubukan ko yung semester ko, nangungulekta ng mga laruan noon, pero kasi dati gusto ko yung mangulikta din tulad ng mga Barbie, gano'n. Kaya lang, ang mamahal noon, pero kung alam ko lang, nagtiyaga sana ako at nangulikta din sana ako. Kasi nga, sobrang mahal ngayon ang mga Barbie, yung mga unahan, yung mga noon pa ng mga Barbie, mahal. So, ito ang aking nilalagay sa listing ngayon. Ito ang aking Star Wars at sa isang araw, nakakalist ako ng 10 to 20. Sana matapos na to kasi marami pa akong ilalagay, mga boxes pa ganun, at mag-isa ko lang gumagawa nito kasi nga ito yung aking business na pinagkakitaan. Sana maging successful ako. Saka hindi lang Star Wars, mga sapatos, mga damit ang ilalagay ko pag matapos ko nang ilagay sa listing mat. Pero bumibili pa ako ng mga trendy na o mga vintage na mga laruan, mga bags at ilalagay sa aking store, at para naman dadami ang aking products, because the more na marami kang products, the more na malaki ang kita. So far ang ginagamit ko muna kasi nga yung sa taas medyo makalat pa. Marami pa akong mga idodonate doon na mga damit, lalo damit ng mga bata, at I think dadalhin ko bukas, i-drop ko sa donation. Kasi yung iba doon hindi ko na ibibenta, idodonate ko na lang, lalo pang mga bata, kasi nga para makatulong, kasi nga mura ang mura ang damit ng mga bata pag ibenta. So i-donate ko na lang, makatulong sa community. At yung tatlong platform na ginagamit ko, medyo busy pa ako ngayon sa aking itong store ko na to. Gusto kong tapusin to para pagtapos ko nang mailagay sa listing, kasi madami pa talaga, mga 1,000 items pa ito So pag matapos ko ngayon, I think ito mga 2 days siguro itong nandito sa lamesa. Matatapos ko this 40 days. Kalahati ito kailangan sa listing. Kasi pinipicture pa yon, tapos minsan, tapos price siya. Kasi hindi ka basta-basta maglalagay sa price. Kailangan titignan mo yung mga kung ano ba yung price na mga competition mo, mga stock competition. So, hindi naman maganda yung masyadong mahal. Hindi rin maganda yung masyadong mura, kasi malulugi ka, kasi marami ding may mga babayaran. May mga idididak doon na let's say nakabenta ako nito ng ito dati mura ito $7 to, pero ngayon I think mga 22 mga $22-30 na, depende sa style niya kahit So yun, tatax. Pag nabenta ko yon, itatax ako. Syempre, bibili ako ng label, itididak na yon. Wala akong out of pocket na nagagastos. Zero talaga ako. Zero capital. Ang capital ko ay itong aking mga products, na aking vintage na products na ito. So, idididak nila doon kung magkano nagastos. Siguro mga yung nakabenta 35, siguro mga minus $7 kasi tatax yun, ganun. So, pwede na, kasi may kita pa rin ako nun, kasi pag nabili ng $6 to let's say $35 yun, minus lagi na lang minus 10 o $25. So may tubo pa ako sa isang laruan na ito. So the more na items na, tapos may bibilin naman, kasi bibilin nila mga to kahit ilang buwan, ilang taon, ganun.
The more kasi itong mga Star Wars, the more tumatagal, the more din na nagiging mahal kasi wala na yung movie Star Wars, diba? So, ito yung mga una-unang Star Wars. Hindi mauna-una, I think, meron pang mas nauna na nakalagay sa boxes. So, chichingin ko yun. Kasi, hindi ko pa sinicheck mine kasi kailan kong tapusin to. Yung iba dito, tulad nito, hindi ko pa ibibenta kasi medyo, double lang ang price ngayon. So, siguro maraming nagbebenta sa online, nakikita sa store. So, ikikip ko muna ito para sa aking anak. Mga 5 to 10 years, mahal na ito. Pero ito siguro ibebenta ko na kasi, 50 naging 300 na ito. Siguro ba ibebenta ko? Isa lang to eh. Tapos ito, tignan ko kung magkano na. Kung mahal ito ng mga 10 times or 5 times, 7 times sa then pwede ko nang ibenta yan. Ito, hindi ko muna ibenta kasi na medyo mura pa. Ito, mga 10 times ang price na ngayon. 5 times to 10 times. So, depende. So, mayroon akong maliit na office dito. Dito, sarado ko na kasi ayoko maalit ko yan. Okay. Tignan niyo itong laruan na ito. Alam niyo ba, itong laruan na ito, matagal na ito eh. Bili ko sa anak ko nung bata pa. Ngayon, hindi niya pala binuksan. So, alam niyo ba ito? I think, $35 na ito. So, binibenta ko sa eBay din ito. Yan, nakalisto niya. Saka ito naman yung binili ko sa anak ko noon na backpack. Matibay siya, tingnan niyo, branded siya. So, binibenta ko din ito at may tag siya. Hindi niya ginamit, tagal na ito. So, para sa anak, para sa store ko ito. Ayan, may mga tumitingin na sa bag ito. May mga damit din akong mga ibebenta but nilagay ko sa dalawang store ko, dalawang platform ko, pero maglalagay ako ng mga damit sapatos sa ito pagkatapos ganito, pero nag-isip ako yung anong mga sapatos na ilalagay ko. Syempre kailan mga trendy, yung mga talagang na pag mabili ko yon na mura din, i-resell ko siya. So, mayroon akong maliit na office dito. Mayroon akong maliit na office dyan. Ayan. Dito yung maliit kong office na actually ito dadalhin ko sa taas. Yung loft, saka yung kwarto ang magiging ko doon. Magiging office ko. Yung sarang store ko doon. Mga damit, mga sapatos. Pero ito mga nakalagay dito, I think bibila ko ng shelf na kasi pag may bibili, kunin ko na lang at madaling hanapin. So ito yung nato ko sa post office pag may mga nag-order ng priority mail, mga daruan, pwede kong gamitin ito. Medyo mahal nga lang sa mail. So, bumili ako ng nakabenta ako. Ayan. Parang bubble siya eh. Pag binalot mo yung item, hindi siya madamage. So, ito gamit kong aking computer. Meron pa akong DVD dito. Hindi ko matapos kasi may mga tag siya noon pa eh. So, kailangan tanggalin ko. Tingnan itong Stargate. Mga set na to, maayos pa talaga ang gaganda. Ito yung mga una kong nilagay sa list sa aking eBay. At kailangan tanggalin ko yon. So, at saka ito tanggalin. So, pag nagtitinda ng ganito, kailangan maayos. Yan. At make sure na gumagana yun. Pero gumagana lahat to kasi one time na ginamit ni Mr. Maayos siya. Ayan. Itong seed, yung CD na yan, kailangan malinis siya, wala siyang damage, pipicturein mo yan bawat isa.
para kasi tinitingnan ng mga customer yan. Ayan, mga series ito eh. So, ito yung season 1. Hindi ko pa nailagay. Medyo tinatapos ko mga itong Star Wars. I think, sa umaga, ginagawa ko, Star Wars muna mga, collections, kalahati. Tapos ito, tatapusin ko na itong DVD, tapos pagkatapos ko na itong mga Star Wars, marami pa kasi boxes, pamaking boxes to. So, ang ganda nitong aking trabaho kasi nga sa bahay lang ako at wala akong boss. Time ko, may time ako sa anak ko, tapos yung yung trabaho sa bahay. So, ito na yung aking hinahanap na aking parang na-inspired ako sa aking ginagawa para hindi ako napapagod. Ang ganda ng feelings ko, parang I think ito na yung gusto ko sa buhay ko na buy and sell, na gusto kong maging full-time sa aking buy and sell na trabaho. At pagkatapos, pag nailagay ko na lahat yung mga products ko na nandito sa bahay, yung mga stuffed toys, may stuffed toys, yeah. May kunti akong stuffed toys, pero bibili ako ng yung mga vintage and stuffed toys. Pagtapos na itong, titingin ako ng mga laruan, hindi lang Star Wars, mga laruan na mabili ko ng mura, hindi i-resell ko. Mga damit na mga trendy, mga sapatos, kahit ano dyan, pero na pwede mapagkakakitaan. So, ginagamit ko, may computer ko kasi nga, chine-check ko yung mga prices, chine-check nagpiprint ako ng label, pero pag isa lang o dalawa, doon nasa sa post office kasi nga nag-purchase ako ng label. Sayang din yung ink ko, diba? At saka labels kasi nag-purchase na ako. So, i-scan na lang nila yung barcode, tapos sila nila mag-attach. So, save ako ng ink, diba? So, marami pa akong kailangan na tools. Kailangan ko ng may tape pa ako bibili pa ako ng tape. May tape measure na ako, pero kailangan bibili ako ng yung na lang, hindi malambot na tape measure, di ba? Tapos yung timbangan, hindi man ang malaking timbangan ng mga ganitong products. Mga boxes, maghahanap muna ako ng mga boxes na affordable. Kasi pag bibilin ko sa store, mahal. Pag pupunta ako mag-drive, bibilin ko sa store. Kaya bibilin ko sa online. At titignan ko sa eBay kung may mas mura. Kaysa bibili ko sa per piece. Kasi ngayon bumili ako per piece. Pero kailangan kung bumili ng yung madami na talaga. At makakamura ako. So ngayon ay gagawin ko is maglilisting ako. Tapos i-compare ko sa mga mga nagtitinda din. At siguro this morning nakagawa ko ng 10 ngayon this morning na items na ilagay sa store ko. At 10 din mamayang evening to gabi na yan. At thank you for watching. At sana naman mapansin niyo ako. At alam niyo ba, kayo din kung halimbawa gusto nyong may libangan at gusto nyong kumita na walang puhunan. Tingin lang kayo sa loob ng bahay yung mga na-collect, mga collections nyo dyan, o yung kahit na hindi nyo ginagamit dyan, kahit yung yung palayok o whatever, yung mga basta hindi na ginagamit kasi kaysa tapon or kung ayaw nyo ring ibenta, i-donate para makatulong. So marami ganun ako na i-donate na mga damit, sapatos, ganun. Ayokong ibenta na lalo sa mga